ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. So ano? Wala ka pa bang balita tungkol sa tatay mo? Wala pa eh. Ni Haniho wala man lang siyang paramdam. Kahit sabihin lang niya sa amin kung buhay pa ba siya o hindi na. Ano ba kasi nangyari? Isang buwan na siyang hindi umuwi ah. Baka naman may pinagtataguan. Ganun na nga. Sa dami ng utang niya, naisip na lang siguro niyang solusyon sa problema niya, umalis, magtago at iwan sa amin yung patong-patong niyang utang. Hirap niyan, pre. Mahirap talaga. Kami na ngayon yung binubulabog ng mga naniningil sa kanya. Biruin mo, kada araw nasa 3 hanggang 4 ang nagpupunta sa bahay para maningil sa kanya. Hindi na nga makalabas si nanay dahil dun eh. Sinubukan mo na ba siyang hanapin sa mga kaibigan niya? Sa probinsya niyo? Tumawag na kami sa lola namin sa probinsya, wala raw siya doon. Maging sila nag-aalala na rin dahil hindi raw nagpaparamdam sa kanila si tatay. Nagpunta na rin kami sa mga kumpare niya, pati sa mga kaibigan niya sa sabungan. Pero wala rin silang balita kay tatay. Maging sila nga hinahanap si tatay kasi may utang din siya sa kanila. Hindi niyo ba sinubukan mag-report sa pulis para matulungan nila kayo? Bakit naman idadamay ang mga pulis? Hindi naman nawawala si tatay. Nagtatago yun kaya sa halip na hanapin, baka huliin pa yun sa dami ba naman ng utang niya. Hindi. Sa pagkakaalam ko, wala namang nakukulong sa utang eh. Talaga? Bakit naman? May nabasa kasi ako sa Facebook tungkol dyan. Kasi pati yung tita ko, nagkautang din nun sa Ola. Ano naman yung Ola? Online lending apps. Nagpatulong siya sa barangay noon kasi tinatakot na siya ng mga kolektor. Pero ang sabi sa kanya, bawal mang threat ang mga kolektor. Hindi rin totoo yung mga panakot nilang makukulong siya kasi nasa batas yun na bawal ikulong ang mga taong hindi nakakapagbayad ng utang. May ganun pala? Oo, pero syempre kapag tinakbuhan mo yung utang mo, hindi ka talaga tatantanan ng mga nangongolekta. Gagawin nila lahat para makuha nila pabalik yung perang inutang mo. Yun na nga ang pinagdadaanan namin ngayon eh. Stress na si nanay kasi pati mga kamag-anak namin kinokontak na rin ng mga kolektor. Napost na nga sa Facebook si nanay at tatay eh. Hiyang-hiya na si nanay. Wala na rin gusto makipaglaro sa kanya ng tongits dahil sa nangyari. Alam mo kung anong mas malala? Ano? Pati trabaho ko natuntun na rin nila. Lagi nila akong pinupuntahan doon para hanapin si tatay. Araw-araw yun, walang mintis. Napagalitan na nga ako sa trabaho eh. Ang gusto nila, ako na lang ang magbayad sa utang ni tatay. Kasi ginawa rin niya akong co-maker sa mga utang niya. Ano naman yung co-maker? Yung kapag umuutang yung isang tao, may 2 o 3 silang co-maker. Para kapag hindi nakapagbayad ng utang yung taong umutang, obligado yung mga co-maker na bayaran yung utang. Lalo na kung hindi nagpaparamdam yung nakautang. Sa sitwasyon namin, lahat kami sa pamilya, si nanay pati 3 kapatid ko, co-maker sa mga utang ni tatay. Ang lala pala ng problema nyo. Kaya nga hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko eh. Paano ko mababayaran yung libo-libong utang ni tatay kung isa lang akong gasoline boy? Yung araw-araw kong ang sahod, hindi na makasurvive sa isang araw eh. Di subukan mo na lang umutang din para magbayad sa utang ng tatay mo. Di mas lalo na kaming nalubog sa utang niyan. Wala eh. Yun lang yung naisip kong paraan eh. Ang hirap kasi ng problema nyo. Kung pwede lang sanang tularan si tatay na magtago na lang din ako. Pero di ko kayang iwan si nanay eh. Naaawa na rin ako sa kanya. Kapit ka lang pre. Sigurado namang giginhawa rin ang buhay nyo balang araw. Basta, laban lang. Sa mundong puno ng tukso at pangangailangan, madali tayong matukso na piliin ang maling daan para lamang makaraos. Si Kiel ay bunso sa 4 na magkakapatid, lumaki sa Pasay, sa isang pamilyang ginupo ng kahirapan at sugal. Ang kanyang ama, lulong sa sabong. Ang ina, nagtitinda sa sugalan, sabay sa paghahain ng kakanin at pagtaya ng baraha. Tuwing nananalo sila, daig pa nila ang mayayaman sa paggastos. Ngunit kapag talo, wala ni pambili ng itlog o bigas. Lumaki si Kiel sa takot at hiya. Dahil sa bawat utang ng mga magulang niya, siya ang tinatakbuhan ng mga maniningil. Hanggang isang araw, tuluyang naglaho ang kanyang ama. Tumakas sa utang na halos kalahating milyon, iniwang wasak ang pamilya. At mula noon, ang batang si Kiel ay natutong mabuhay sa hirap at natutong magsakripisyo kahit ang kabutihan niya ay kailangang ipagpalit sa pera.
Kakainin mo pa ba yan? Ha? Yang mami mo, uubusin mo pa ba? Kasi kung hindi na, ako na lang uubos. Ah, kunin mo na. Ayun, salamat. Gutom pa ako eh. Mukhang problemado ka yata dyan ah. Araw-araw naman akong problemado eh. Kung sa bagay nga naman. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Kapag may nag-alok ba sa'yo ng easy money, tatanggapin mo? Depende. Anong easy money ba yan? Illegal ba yan? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Magnanakaw ka ba? Mang-hold up? Kasi krimen yung mga yun. Hindi naman ako mananakit ng tao. Eh ano nga? Mamamakla ka. Maghahanap ka ng sugar mommy. Medyo parang ganon. Sabihin mo na kasi kung anong klaseng easy money yan. Kilala mo si Gabriel, di ba? Oo, yung biglang yumaman ng walang dahilan. Tapos ayaw namang sabihin kung anong trabaho. Sa tingin ko may nag-i-sponsor dun eh. Kaya biglang nagkapera. Tingnan mo, may sarili na nga siyang sasakyan eh. Wala siyang sponsor, kundi nagbebenta siya ng videos online. Video? Anong video naman yung binibenta niya? Vlogger ba siya? Hindi. Gumagawa siya ng malalaswang video, tapos ibinibenta niya sa internet. Ah, oo. Alam ko na yun. Maraming ang ganyan sa internet ngayon. Yun ang trabaho niya? Oo. Yun din ang sinuggest niyang gawin ko kung desperado talaga akong magkapera. Kung video lang naman, wala naman sigurong masama dun. Talaga ba? Nag-aalangan kasi ko eh. Kesa naman magbenta ka ng laman. Magbenta ka na lang din ng video. Kung yun talaga ang makakatulong sa'yo, bakit hindi? Paano ba ginagawa yun? Madali lang. Mag-perform ka lang sa harap ng camera. Tapos kapag gusto nilang panoorin yung buong video, kailangan nilang magbayad. Easy money nga talaga. Magandang lalaki ka naman. Maganda naman katawan mo. Kung gusto mong gawin yun para makatulong sa problema ng pamilya mo, gawin mo. Parang nakakahiya kasi. Pwede mo namang itago yung mukha mo eh, para hindi ka nila makilala. May mga napapanood din akong ganyan, nakatawan lang ang ipinapakita. Yung iba nga, naka-face mask eh. Ano? Papatusin ko na kaya to? Kung kaya mo namang gawin, bakit hindi? Kailangan mo ng pera ngayon eh. Wala na akong ibang choice eh. Ito na lang yung nakikita ko na pwedeng gawin. Pero paano mo ibebenta yung mga video mo? Saan mo ibebenta kung sakali? May website para dyan. Tutulungan daw naman ako ni Gabriel. Ipopromote daw niya yung mga video ko sa mga fans niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa ibang tao tong gagawin mo. Tikom ang bibig ko. Hindi rin kita huhusgahan. Kasi alam ko naman na gagawin mo lang to dahil sa kagaguhang ginawa sa inyo ng tatay mo. Salamat. Pero kapag yumaman ka, huwag mo akong kakalimutan ha. Sira ulo. Kapag nabayaran ko na yung mga utang ni tatay, titigil din ako agad. Basta, good luck na lang. Hanggang suporta lang naman ang may tutulong ko sa'yo. Kasi parehas lang din naman tayong hikaw sa buhay. Malaking tulong na yun para sa akin na may natatakbuhan akong kaibigan. Minsan, kabarangay, ang kagustuhang makatulong ay nagiging daan sa ating pagkasira. Dahil sa matinding pangangailangan, pinasok ni Kiel ang trabahong hindi niya kailanman naisip noon. Ang pagbebenta ng kanyang katawan sa mundo ng internet. Isang kaibigan ang nagpakilala sa kanya sa mundong iyon, isang mundong tinatawag nilang Alter World. Sa una, may hiya, takot at pangamba. Ngunit nang makita niyang mabilis dumating ang pera, unti-unti niyang nakalimutan ang hiya at ang dati niyang inosenteng pagkatao ay unti-unting nalunod sa kasinungalingan at pantasya. Sa loob ng kamera, siya ay artista ng laman, ngunit sa labas ng lente, isa lamang siyang anak na gustong mailigtas ang kanyang pamilya. Totoo, masarap sa pakiramdam ang pera. Pero sa bawat sandaling kinikita niya iyon, unti-unti ring nauupos ang kanyang kaluluwa. Excuse me, ikaw ba si Kiel? Ikaw lang yung nakasuot ng green na varsity jacket dito eh. Ako nga. Ikaw si Isa? Oo. Matangkad ka pala ha? Sa mga video mo kasi kung hindi ka nakaupo, lagi kang nakahiga. Teka, nakasubscribe ka sa akin? Oo. Na-curious ako sa'yo kasi maraming bumabanggit sa pangalan mo. May pa-poll kasi ako sa channel ko kung sinong alter ang gusto nila makakollab ko. Ikaw yung may maraming boto kaya pinanood ko yung mga video mo. Hanggang solo ka lang pala?
Never mo pang natry makipag-collab? Hindi pa eh. Natatakot ako makipagkita sa ibang altar. Tsaka mas safe na rin yung mag-isa lang ako. Mas marami kang makukuhang fans kapag nakipag-collab ka. Mas madidiscover ka ng ibang tao. Ayaw mo ba nun? May mga ilang nag-invite na rin sa akin noon na makipag-collab kaso puro lalaki. Hindi ako pumapatol sa lalaki kaya hinindian ko sila. Ikaw lang ata yung unang babae na nag-message sa akin. Kaya pala nakipagkita ka kahit hindi ka naman nakikipag-collab. So, ibig bang sabihin ito, G ka? Ano ba? Paano bang gagawin natin? Gawin natin kung ano yung gusto mapanood ng fans. Kung ano yung ginagawa ng babae at lalaki sa kama, yun lang yun. Ang kaibahan lang, naka-video tayo. Paano yan? Hindi ako nagpapakita ng mukha eh. Baka makilala kasi ako ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, pwede naman nating i-blur yung mukha mo eh. Pwede ka rin magsuot ng mask para masigurado. Wala ka bang ibang pagkakakilanlan? Kung may tattoo ka o balat sa katawan, pwede nating lagyan ng plaster yon kung sakali. Wala naman. Wala akong tattoo at balat. Okay, edi good. Magsuot ka na lang ng mask para hindi ka makilala ng mga tao. Ano, Gina? Paano naman yung hatian kung sakali? Walang hatian. Ipopost mo yung video natin sa channel mo. Ipopost ko rin yung sa akin sa channel ko. Sa iyo yung makukuha mong pera, akin naman yung sa akin. Basta ba tulungan mo ako mag-promote, tutulungan din kita mag-promote. Ganun lang. Ano, payag ka? O sige, Pero may kondisyon ako ha. ano yun? Kailangan mo muna magpa-test para malaman ko kung safe ka. Mahirap na. Baka may sakit ka pala na hindi mo alam, mahawaan mo pa ako. Sige, yun lang naman pala eh. Hindi bale, gagamit din naman tayo ng protection kaya safe na safe tayo. So, okay na. Wala nang bawian na. Oo, sigurado na ako. Saan tayo magvi-video? Pwede ba sa inyo? Hindi pwede. Kasama ko mga kapatid at nanay ko sa bahay. Paano ka nakakagawa ng video? Kapag walang tao sa bahay o tuwing madaling araw. Okay. O sige. Sa apartment ko na lang natin gawin yung video. Ikaw na lang ang pumunta doon. Teka, tigasan ka ba? Paranaque. Sisend ko sa iyo yung address ko mamaya. Kailan ka pala available? Anytime pwede naman ako. O sige. Mag-set na lang ako ng schedule. Tapos message na lang kita. Gamitin na lang natin yung equipment ko sa bahay. Ako na rin mag-i-edit para mas maganda yung video. Ikaw ang bahala. Wala ka na bang ibang tanong? Alis na ako. Ayaw mo bang kumain na muna tayo? Next time na lang. Kailangan ko pa mag-prepare. May client ako mamaya. Okay, sige. Kung ganun wala na. Kita-kits na lang? Okay, sige. Mag-ingat ka. Ikaw din. Hindi pinlano ni Kiel na umibig sa mundong iyon, pero dumating si Isa isang altar din. Maganda, matapang, at puno ng misteryo. Sa una, trabaho lang, collab lang daw. Ngunit sa bawat tingin, sa bawat hawak, may kakaibang damdamin na nabuo sa pagitan nila. Ang kanilang unang video ay nagtrending. Naging magkasintahan sila. Naging power couple ng outer world. Sa likod ng kamera, sila ay nagmahal. Ngunit sa harap ng kamera, sila ay produkto ng pantasya. Habang dumarami ang subscribers, dumarami rin ang selos, ang pagdududa, at ang mga gabi ng katahimikan. Dahil ang trabaho ni Isa, hindi lang video. Siya ay escort din, kasama ng mga lalaking handang magbayad ng mahal. At sa tuwing lumalayo siya sa gabi, naririnig ni Kiel ang mga tunog ng cellphone niyang hindi tumitigil at ang bawat mensahe ay parang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Ano? Kumusta naman yung first collab experience mo? Okay naman. Nung una medyo kinakabahan ako kasi first time ko lang makipagtalik sa harap ng kamera. Pero kalaunan nakalimutan ko na rin na may kamerang nakatutok sa atin. Nagulat nga ako na nakatagal ka rin eh. Mahaba rin yung nagawa nating video ah. Ang hirap kayang magpigil. Pero sabi mo nga kailangan umabot ng at least 30 minutes para masulit ng mga tao yung bayad nila. Oo. Sila ang boss natin eh. At kung anong gusto nila mapanood, yun dapat ang i-perform natin. Sorry pala kung sa mukha mo tumama yung... Wala yun. Mas gusto nga nila eh. Alam mo, sa trabaho nating to, gustong gusto ng mga nanonood yung wild. Hindi kasi nila nagagawa yun sa totoong buhay. Kaya tayo ang gumagawa nun para sa kanila. So paano pala yun?
Isasend mo na lang sa akin yung video para ma-post ko sa channel ko? Oo. Mag-i-edit muna ako, medyo matagal yun. Magpapadala din pala ako sa iyo ng mga clip na pang teaser para abangan nila yung video natin. O sige, abangan ko na lang yung ipapadala mong video. Isa, may tanong ako. Ano? Matagal ka na bang nag-a-alter? Halos 2 taon na rin. 2 taon na? So kung 24 ka na ngayon, 22 ka pa lang nagve-video ka na? Oo. Pero paano ka naman napasok sa gantong klase ng trabaho? Dati akong waitress sa isang strip club. May mga customer ako noon na gusto ko makitang sumayaw din. Kailangan ko ng pera noon eh, kaya sinubukan ko. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Kaso, nagsara yung club na yun matapos ma-raid. Nawalan ako ng trabaho pero tinuloy ko yung pagbebenta ng laman. Tapos, na-discover ko yung pag-alter. Pinasok ko rin yun. Ganun pala. Eh ikaw, paano ka naman naging alter? Maraming utang na iniwan yung tatay ko. Kailangan ko yung bayaran para matigil na sila sa pangaharas sa nanay ko. May isang kaibigan na nagsuggest sa akin na magbenta ng video online kaya yun, pinatus ko rin. Halos pareho din pala tayo ng kwento. Wala namang ibang gagawa ng ganitong trabaho kung hindi dahil walang mapagkukunan ng pere. Hindi may ilan na ako nakilala na gumagawa ng video kasi trip lang nila. Talaga? Oo, may naging boyfriend ako na gumagawa rin ng video. Kaso naghiwalay din kami. Bakit naman? Wala, nagkasawaan. Ngayon ba? May boyfriend ka ba ngayon? Wala, single ako. Pwede bang mag-apply? Kakakilala lang natin sa isa't isa, maniligaw ka na agad. Ang bilis mo rin Na-inlove ako sa'yo agad eh. Hindi ko alam, basta nung unang kita pa lang natin, hindi ka na nawala sa isip ko. Talaga? Seryoso ka? Gusto mo talaga ako maging girlfriend? Bakit naman hindi? Sigurado ka ba dyan? Gusto mo maging girlfriend ang isang tulad ko? Wala namang masama. Marami ako nakakasamang lalaki halos gabi-gabi. Okay lang sa'yo yun? Naiintindihan ko naman na trabaho lang yung ginagawa mo eh. Pareho tayo ng ginagawa kaya maiintindihan kita. Iba ka rin Yung ibang lalaki, kapag nalaman nila kung anong trabaho ko, umaayaw agad sila. Yung iba naman, gusto lang ako ma-experience kaya kunwari, nanliligaw sila. Iba ako sa kanila kasi nauna na kitang natikman. Okay, sige. Anong sige? Ligawan mo ko. Kapag nagustuhan kita, sasagutin kita. Talaga? Wala namang mawawala eh. Dumating ang gabi ng pag-amin. Habang hawak ni Kiel ang laptop, nakita niya ang mga mensahe ni Isa, mga larawan, mga appointment, mga alok ng lalaki sa kapalit ng pera. Doon niya na lamang hindi pala siya ang tanging lalaki sa buhay nito. At nang magtalo sila, doon niya narinig ang mga salitang hindi niya akalaing maririnig niya mula sa taong minahal niya. Kailangan ko ng pera. Hindi ako pwedeng maghirap. At sa gabing iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Kiel. Mahal niya si Isa. Ngunit hindi niya kayang tanggapin na ang babaeng minahal niya ay mas pinili ang mundo ng laman kaysa sa mundo nilang dalawa. Minsan, kabarangay. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa tapang na bitawan ang taong ayaw nang magbago. Kaya sa halip na manatili, pinili ni Kiel ang umalis. Hindi dahil hindi niya mahal, kundi dahil gusto na rin niyang mahalin muli ang sarili niya. Uuwi mo lang? Oo. Nagising ba kita? Sorry. Anong oras na ba? Alas 6 na. Usog ka nga. Iidlip lang ako saglit bago ako umalis. Aalis ka ulit? Saan ka pupunta? Oo, aalis ako mamayang alas 9. May client ako sa Tagaytay. Pabiyahe ako ng maaga kasi sasabay ako sa kakilala ko. Usog ka na, dali. Oh, dito ka. Tagaytay? Ang layo naman nun. Oo, sa Tagaytay. Medyo malaki to kaya hindi ko siya mahindian. Tsaka matagal ko ng fan yung client na to eh. Sunod-sunod yung racket mo ah. Magpahinga ka naman. Hindi na kita nakakasama rito sa bahay. Bukas wala akong trabaho. Masusolo mo ko, huwag kang mag-alala. Nasanay na lang talaga ako. So bakit ka naman inabot ng alas 6 ngayon?
Nag-request yung client ko eh. Sabahan ko raw siya mag-breakfast sa hotel nila bago ako umuwi. Sinamahan mo naman. Malamang, may ekstrang bayad yun eh. Sayang naman, tsaka libre na yung pagkain kaya pumayag na ako. Mabuti pa yung ibang tao na nakakasama mo sa pagkain. Samantalang ako na boyfriend mo, hindi mo man lang ako magawang saluhan. Sorry na, busy lang talaga. Ayaw mo bang tumigil na lang sa trabahong to? Okay naman na tayo eh. Maayos na buhay natin. May konting ipon na rin naman ako. Maghanap na lang tayo ng normal na trabaho. Akala ko ba naiintindihan mo tong trabaho kong to? Oo, naiintindihan ko naman. Pero ito na ba talaga yung gusto mong buhay? Ayaw mo bang bumuo ng panibago kasama ako? Ayaw mo bang lumagay na lang sa tahimik? Yun ba ang gusto mo mangyari kaya hindi ka na gumagawa ng video? Oo sana. Sige, gagawin ko yung gusto mo. Talaga? Oo. Kung gusto mong tumigil na ako sa ginagawa ko, gagawin ko. Hindi nga. Oo nga. Mahal kita eh. Kaya kung gusto mong tigilan ko na to, gagawin ko para sa'yo. Paano yung mga client mo? Tatapusin ko lang yung mga nakabook sa akin tapos magpapaalam na ako sa kanila. Salamat at naiintindihan mo ako. May gusto ka pa bang ibang sabihin na bumabagabag sa isip mo? Wala na. Okay. So kung titigil na tayo dito, ano magiging trabaho natin? Nakapagtapos ka naman, di ba? Sigurado ako mabilis ka lang makakakuha ng trabaho. Ang totoo niya, naghahanap na nga ako ng trabaho ko eh. Talaga? Saan naman? Parang gusto ko maging virtual assistant. Sikat yun ngayon eh. Nag-try ako mag-apply last week. Kaya mo ba yun? Lahat naman natututunan eh. Mukhang maganda nga yun na trabaho. Balita ko malaki din ang kita dyan eh. Kaya nga ako nagkaroon ng interest dun eh. Sana pala rin. Sana nga. Basta, nandito lang ako para suportahan ka. Ikaw rin. Susuportahan din kita sa kung ano man ang gusto mong gawin. Okay, pag-iisipan ko muna kung saan trabaho ako lilipat. Pero sa ngayon inaantok na talaga ako. Matutulog muna ako ah. Sige, matutulog din ulit ako para may katabi ka. Muling nagsimula si Kiel sa buhay. Iniwan niya ang mundo ng alter, binenta ang lahat ng gamit at nagtayo ng maliit na negosyo, isang coffee shop kung saan bawat tasa ng kape ay paalala ng kanyang bagong simula. Hindi madali ang pagbangon kabarangay. Maraming gabi ng luha, maraming umagang walang gana. Ngunit unti-unti, natutunan niyang patawarin ang sarili at tanggapin na ang mga sugat ng nakaraan ay bahagi ng kanyang paghilom. Ngayon, may pamilya na siya, may anak na, at tahimik na buhay na pinaghirapan niyang itaguyod. Ang balita kay Isa, naging kabit daw ng isang politiko, ngunit para kay Kiel, tapos na iyon. Ang mahalaga, buhay siya ngayon sa paraang totoo, malaya, at puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat, kabarangay, lahat tayo ay may afterlife. Isang bagong simula pagkatapos ng mga pagkakamali. Isa, paabot naman ng laptop dyan sa tabi mo. Mag-i-inventory lang ako. Heto. Ay, teka sandali lang. Bakit? Wait lang, may aayusin lang ako dito sa laptop. Amin na para matapos ko na tong ginagawa ko. Sandali. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagla-logout ka sa account mo, no? Ha? Ang sabi ko, yung dummy account mo, nalimutan mo yatang i-logout. Nakita mo? Oo. Nabasa ko rin lahat ng conversation mo nitong nagdaang linggo. Kiel, So hindi ka pa rin talaga tumigil? Nagbebenta ka pa rin ng katawan hanggang ngayon? kailangan natin ng pera eh. Anong kailangan? May negosyo na tayo na pinagkukunan ng pera. Bakit kailangan mo pang magbenta ng laman? Kailangan ba talaga natin ng pera? O kailangan mo ng pera? Para sa atin din naman tong ginagawa ko eh. Ha? Paano? Anong paano? Mahal ang renta natin dito sa apartment. Simula nung mag-decide kang lumipat tayo. Mahal din ang renta ng pwesto ng coffee shop natin. Marami akong luho, marami ka ring luho. Sa tingin mo kasya yung sales natin kada buwan na nagmumula sa shop? Hindi! Anong pinagsasabi mo? Pinapalabas mo ba na ikaw ang bumubuhay sa atin, ganon? Na yung pagiging escort mo, yun na nagbabayad sa mga gastusin natin? Totoo naman eh. Eh di sana sinabi mo sa akin na hindi sapat yung coffee shop para sa gastusin natin. Para nakapaghanap ako ng maayos na trabaho. Hindi yung babalik ka na lang sa dati mong gawi. Wala na tayong magagawa, nangyari na. May magagawa pa tayo.
Pwede kang tumigil sa ginagawa mo. Isa naman. Akala ko bang okay na tayo? Akala ko ba tapos na tayo sa buhay na yan? Tapos malalaman ko, nakikipagkita ka pa rin pala sa iba't ibang lalaki? Marami akong pangangailangan. At kailangan ko ng pera para matustusan yung mga pangangailangan kong yun. Ibig sabihin ayaw mo talagang tumigil? Ayoko. Magalit ka na kung magalit. Itutuloy ko tong ginagawa ko dahil dito ako nakakakuha ng pera. Tatapatin na kita. Hindi sapat tong buhay natin na to. Hindi ako satisfied sa buhay na binibigay mo. Kaya ako na ang gumawa ng paraan. Mas mahalaga yung mga pangangailangan mo kaysa sa relasyon natin? Kaysa sa akin? Oo, yun ang totoo. So kaya mo akong iwan para sa trabaho mong yan? Huwag mo akong papiliin, Kiel. Hindi pwede. Kailangan mong mamili. Ako o yung trabaho mo? Kiel, Isa, ako o yung trabaho mo? Alin ang pipiliin mo? yung trabaho ko. Ito ang gusto ko. Wow! Ganon-ganon na lang? Kaya mo akong iwan para sa pansariling interes mo? Pinapili mo ko eh. Kaya pinili ko yung mas gusto ko. Kiel, totoong buhay to. Hindi drama na pwedeng dayain dahil lang mahal natin ang isa't isa. Sorry, pero hindi ko kaya maghirap kung alam kong kaya ko namang i-provide yung mga pangangailangan ko. Ibang klase ka. Paano mo nasasabi itong mga bagay na to? Ikaw ang nagsimula nito kaya wag mo kong sisihin. Isa lang naman ang solusyon sa problema nating to. Para masalba tong relasyon natin, tanggapin mo kung ano ako. Yun lang yun. Hindi. Kung hindi mo kayang magbago para sa akin, para sa relasyon natin, wala nang rason para isalba pa tong pagsasama na to. Kung mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa akin, hindi ko na ipaglalaban to. Bibitawan mo ako? Sige. Sana maging masaya ka sa ginagawa mo. Kiel, sandali! Huwag kang umalis, Kiel! Ate Cheryl, ano nangyari kay Mama? Katatawag lang sa akin ni Kuya kaya ngayon lang ako nakarating dito sa ospital. Wala na si Mama! Wala na siya, Kervin! Ano? Paano nangyari yun? Kausap ko pa siya kaninang umaga. Kuya Regan, totoo ba yung sinasabi ni ate? Oo, massive heart attack daw yung nangyari, sabi ng doktor. Si Papa. Nasaan si Papa? San pa nga ba? Eh di nandun sa tindahan niya. Yun lang naman mahalaga sa kanya eh. Si Ate Jazz. Alam na ba niya? Oo, nasabihan ko na. Walang kasama si Mama sa bahay nung inatake siya. Kung sana mas napaga pa tayo ng dating, kasama pa sana natin siya ngayon. Ang daya naman ni Mama. May usapan pa tayo eh. Maglalunch pa sana tayo ng magkakasama. Mga anak, nasaan yung mama nyo? Anong nangyari? Dumating ka pa. Bakit ngayon ka lang dumating? Nasa ka na naman ba? Nasa palengke ako, anak. Abala kasi ako kaya huli na nung masagot ko yung tawag ni Jazz. Sabi niya, dumiretso na raw ako rito sa ospital. Ano ba nangyari? Sabihin niyo naman mga anak. Parang sasabog na tong dibdib ko sa kabel. Kervin! Pa, wala na si Mama. Iniwan niya na tayo. Hindi! Hindi! Nak, masamang biro yan! Sa tingin nyo, magagawa pa namin magbiro? Tama yung narinig nyo pa! Wala na si Mama! Inatake siya sa puso! Hindi sana namin siya nadatnan na nakaandusay sa sahig kung may kasama lang sa bahay si Mama. Kung nandun ka lang sana pa. Sana may nakapagdala agad sa kanya sa ospital. Anak, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Bakit parang ako'y sinisisi mo sa pagkawala ng mama nyo? At bakit hindi? Nasaan ka ba? Ha? Wala ka sa tabi niya! Lagi ka na lang wala! Alam mo ba na tinanong pa kami ng doktor kanina kung hiwalay na kayo ni Mama? Kasi nga, wala ka. Mga anak, naghahanap buhay ako. Ayun na nga eh. Puro ka lang hanap buhay. Puro ka na lang negosyo. Ba, hindi mo naman dapat ginagawang mundo yung pagdinegosyo mo eh. May pamilya ka pa oh. Alam mo ba kung paano namin naabutan sa bahay si Mama? Nandun siya sa may telepono. Malamang gumapang siya papunta ron para humingi ng tulong. Kung may kasama lang sana siya, hindi na siya nahirapan ng ganon. Kung nandun ka lang sana, buhay pa sana si Mama.
naman! Buong buhay namin, lagi namin tinatanong kung nasaan ka. Sa lahat na lang nangyayari, wala ka! Hindi ko naman alam na mangyayari to, anak. Hindi nyo alam? Eh bakit nga ba hindi nyo alam, ha? Pa? Ano? Bakit kayo natahimik dyan? Habang iniisip niyo yung sagot, dun muna kami kay Mama. At kung pwede, huwag ka munang sumunod sa amin. Hindi masamang maghangad ng kaginhawaan, ngunit sa labis na paghahangad. Minsan, nakakalimutan natin kung para kanino nga ba tayo nagsisikap. Si Donato, isang negosyante sa buy and sell ng mga damit, ay buong buhay niyang itinaya sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ng pamilya. Kasama ang asawang si Miana, itinaguyod nila ang negosyo hanggang sa umasenso. Nagkaroon sila ng bahay, sasakyan, at 3 anak na nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit sa bawat tagumpay, may kapalit, oras na nawala, halakhak na hindi na ibahagi, at yakap na napalitan ng pagod at katahimikan. Si Miana ang naging haligi sa tahanan, habang si Donato ay naging anino lamang na dumaraan gabi-gabi, pagod, tahimik, at tila malayo sa sariling pamilya. Hanggang sa dumating ang isang umaga na nagbago ng lahat. Ang pagkamatay ni Miana sa oras na wala siya sa tabi nito. Isang pagkawala na hindi lang ng asawa, kundi ng pagkakataon na sana ay naibalik pa. Nak, pwede ba tayo mag-usap? Pa, tapos na yung libing. Nakaalis na sina Charil, kaya uuwi na rin ako. Anak, please naman. Huwag niyo naman gawin sa akin to. Masakit din naman para sa akin yung pagkawala ng mama niyo. Talaga pa? May pakiramdam ka pa pala? Kala ko kasi pati puso mo gawa na sa pera. Yung perang ikinagagalit mo, yun ang bumuhay sa inyo magkakapatid, anak. Pa, pwede ba? Huwag nyo nang ipilit na parang pera lang yung mahalaga sa isang pamilya. Na pera lang yung kailangan naming lahat. Pati ni Mama. Nagkasundo kami ng mama niyo noon na siya'y may iwan sa bahay. At ako nang bahala sa mga gastusin. Kaya siya yung lagi niyo nakakasama at ako yung palaging wala. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala na kayo ng pakialam sa amin. Lagi kayong wala. Sa lahat ng graduation namin, si Mama lang yung nakakarating. Sa lahat ng celebration, siya lang yung kasama namin. Hindi niyo man ako nakakasama. Sinisiguro ko naman ang lahat ng kailangan niyo, naibibigay ko. Sa akin nanggagaling yung mga ginagamit niyo sa celebration niyo. So ano? Sa lahat ng naging pagkukulang mo, pera na lang yung itatapat mo? Kung naiintindihan niyo lang siguro kung gaano kayo kaswerte, hindi niyo maiisip yan. Hindi niyo mamasamain yung pagkawala ko sa mga importanteng araw kasi ako yung naghahanap buhay para sa ating lahat. Maswerte? Paano kami naging maswerte nawala na nga kami ng nanay dahil sa'yo? Hindi ko kasalanan kung bakit namatay si Miana. Walang may gusto sa nangyari. Kung nangungulila kayo sa kanya, ako rin. Kasi asawa ko siya. Huwag nga kayong magpatawa. Anak, pakiusap naman. Intindihin niyo rin ako. Intindihin? Sige nga. Paano ka namin iintindihin kung malinaw na malinaw sa amin yung mga naging pagkukulang mo? Sige na, nagkulang na ako sa inyo. Pero sana naman, bigyan niyo rin ako ng pagkakataong bumawi. Ako na lang yung magulang na meron kayo. Kailangan niyo ng isang ama na... Tama! Kailangan namin ng isang ama. Pero hindi ikaw yung ama na kailangan namin. Ang sakit mo naman magsalita. Tatay ka na rin, Regan. Kaya dapat, ikaw yung unang makakaintindi sa nararamdaman ko ngayon. Tama kayo. Tatay na nga ako. Pero magkaiba tayo. Kahit kailan, hindi ko maiintindihan yung sinasabi nyo na maswerte kami. Kay Mama siguro oo, maswerte kami. Pero sa'yo, malaking biro yun. Maiintindihan mo rin ako, anak. Sana nga, para hindi nagngingit-ngit yung kalooban ko tuwing nakikita ko kayo. Sige na, anak. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Pakisabi na lang sa mga kapatid mo na sana mapagbigyan nila ako na makausap ko sila. Huwag na kayong umasa kasi sigurado ako na hindi naman sila interesado. Sige, kung ayaw mo sabihin sa kanila, ako na lang ang magsasabi. Alam nyo, gawin nyo na lang. Mas kapanipaniwala pa yun. Pero kapag nakaharap nyo na yung mga kapatid ko, huwag kayong umasa na sasalubungin nila kayo ng mainit na yakap. Sa ospital, huli nang dumating si Donato. Wala na si Miana. Habang umiiyak ang mga anak, tahimik lamang siyang nakatayo. Hindi makapaniwala
na iniwan na siya ng babaeng pinangakuan niyang aalagaan habang buhay. Ngunit sa halip na yakap, galit ang kanyang sinalubong. Para sa mga anak, siya ang may kasalanan. Kung nandoon lang daw siya, buhay pa sana si mama. Hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili sapagkat totoo rin namang marami siyang panahong inaksaya sa trabaho kaysa sa pamilya. Mula noon, lumamig ang mundo niya. Hindi na siya kinausap ng mga anak. Sa libing, tanging mga manugang ang nakipag-ugnayan sa kanya at kahit pagod na ang puso niya sa paghihintay ng tawad, ang tanging sagot na naririnig niya ay katahimikan. Minsan, kabarangay, mas malakas pa sa sigaw ang katahimikan ng mga taong nasaktan natin. Nak, salamat ha. Pumayag ka na pumunta ako rito sa apartment nyo. Asawa ko may gusto nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin naman ako papayag na mag-usap tayo. Kinumbinsi niya lang ako. Bakit naman kailangan ka pang kumbinsihin, anak? Paseryoso ba kayo? Tinatanong niyo talaga yan? O siya, sige na. Alam ko namang hindi nyo pa rin ako napapatawad sa pagkamatay ng mama nyo. Buti naman alam mo. Pero anak, tatay mo pa rin ako. Kahit na gusto mong kalimutan yon at ibaon sa nakaraan mo, hindi mo maitatanggi yung katotohanan na ako pa rin Pa, yung... kung pumunta lang kayo rito para sa drama na yan, makakaalis na kayo. Hindi ko na kasi alam kung paano ko pa kayo kakausapin. Lahat na lang ng sabihin ko, hindi nyo gusto. Lahat na lang kinagagalit nyo. Kaya mas maganda siguro kung pag-usapan na lang natin yun. Huwag naman sana yung ganito, na parang gusto nyo na lang ako kalimutan. Yung nga yung masakit pa eh. Akala mo, kami yung nakalimot sa'yo. Pero yung totoo, kami yung kinalimutan mo. Nakalimutan ko kayo? Paano nyo nasasabi yan kung halos buong buhay ko nagtatrabaho ko para masustentuhan kayo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung kanino nanggagaling yung pinatutuition nyo? Yun na nga eh. Akala nyo kasi pera lang yung kailangan para maging tatay. Yung sinasabi mo na halos buong buhay mo nagtrabaho ka para sa amin, choice mo naman na ubusin yung oras mo sa trabaho mo eh. Pwede ka naman magpahinga kahit sandali. At pwede ka maglaan ng kahit na konting oras para sa amin. Pero ano, ginawa mo ba? Nasasabi mo yan kasi wala ka sa posisyon ko noon, Kervin. Hindi na kailangan na mailagay ako sa posisyon mo para ipamukha sa'yo yung naging pagkukulang mo sa amin. Lalo na yung mga pagkukulang mo kay mama. Mas mabuti pa nga kung sa ibang bahay ka nalang umuwi noon eh. Mas madali sana para sa amin na isipin kung bakit wala ka. Kung pwede ko lang hatiin yung katawan ko noon, ginawa ko na para lang mapagsabay Walang ko. kailangang hatiin pa. Kasi may oras ka naman talaga eh. Pero mas ginusto mong magkulong sa kwarto nyo. Mas ginusto mo na mahiwalay sa amin. Nakakatawa ka nga eh. Kasi yung mismong kwarto nyo ni mama, may nakabukod pang kwarto. At doon mo lagi inuubos yung oras mo. Imagine, yung tatay namin, hindi kasama ng nanay namin sa iisang kwarto. At halos doon na tumira sa kwarto-kwartuhan niya. Patandaan mo, ikaw yung naglayo ng sarili mo sa amin. Lagi kasi akong pagod. At gusto ko lang makapagpahinga kaya nandun ako sa kwartong yun. Bakit? Nakakapagod ba kaming makita? Nakakapagod ba yung gusto ka lang namin makasabay kumain? Wala naman kaming ipapagawa o kaya hihingiin sa'yo eh. Yung makasama ka lang, sobrang saya na sana eh. Hindi naman niya sinasabi sa akin ng mama niyo. Ano ba namang katwiran yan, pa? Kailangan pa bang sabihin sa'yo ni mama kung paano magpakatatay? Lahat ba kailangan idikta sa'yo para may gawin ka? Anak, kung may babalik ko lang sana yung panahon... Kung may babalik man, sana yung panahon na lang na hindi mo pa kami anak. Nak, sobra naman yata yan. Ah talaga? Sobra ba? Kasi sobrang sakit din yung nararamdaman ko pag nakikita kita eh. Alam mo ba kung anong pumapasok sa isip ko kapag naririnig ko yung boses mo? Anak naman. Naiisip ko kung paano namatay si mama nang nag-iisa. Sa sahig pa! Sa sahig! Yung negosyo mo na lagi mong idinadahilan? Pwede ka namang kumuha ng tao magbabantay niyan eh. Hindi mo naman siguro ikalulugi yung pagkuha ng kahit na isang empleyado lang. Pero wala eh. Pinili mo na puro negosyo ang asikasuhin mo. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na. Bago pa tuluyang mawala yung katiting na respeto na itinira ko para sa'yo. Lumipas ang mga buwan, ngunit hindi pa rin nabubura ang pader sa pagitan nila. Sinubukan ni Donato na lumapit. Una kay Regan, ang panganay. Ngunit puro galit at sumbat ang isinagot nito. Hindi mo kailangang magpaliwanag pa, sabi ni Regan. Hindi mo kami kailangang hanapin ngayon kasi noon pa kami nawawala sa'yo. Masakit,
Ngunit tinanggap niya, sinubukan niyang kausapin ang bunso, si Kervin. Ngunit mas lalong masakit ang narinig. Sabi ni Kervin, "Pa, pera lang naman ang alam mong ibigay. Hindi mo kami kailanman minahal sa oras." Parang bumaril ng diretso sa puso ang bawat salita. At sa bawat pinto ang kanyang kinakatok, tila isa-isa itong isinasara ng mga anak na minsan niyang pinangarap na ipagmamalaki siya. Ang bawat pahingi niyang tawat ay tinatapatan ng mga salitang, "Hindi namin kailangan ng paliwanag." Huli na. Ang ganda nitong napili mong meeting place natin, anak. Nakakatuwa yung mga bata naglalaro, oh. Parang kayo lang no, mga bata pa kayo. Cheryl, anak, magsalita ka naman. Ano ho bang pag-uusapan natin? Sabihin nyo na kagad para matapos na po ito. Pinuntahan ko nga pala si Kervin. Pero hindi naging maganda yung pag-uusap namin. Marami kasi siyang sinabi na hindi ko nagustuhan. Ano ho bang inaasahan ninyo? Yung makipag-banding siya sa inyo na parang walang nangyari? Nung sinabi niya yung dahilan niya kung bakit siya nagagalit sa akin, nalungkot ako ng sobra. Hindi ko kasi alam na gano'n na pala yung iniisip ninyo. Na nakalimutan ko na kayo. Ano lang ho ba yung alam nyo? Anak, ayoko na makipagtalo. Nandito ako para makasama ka at magkaayos tayo. Yung makasama ako, pwede pa yun eh. Pero yung magkaayos, huwag nyo na ho subukan. Hindi nyo na ba ako kayang patawarin? Hindi ko ho alam. Tsaka hindi ko rin naman alam kung bakit nandito pa ako para makipag-usap sa inyo eh. Mukhang wala naman kayong importanteng sasabihin. Baka may gusto kong pag-usapan o itanong sa akin. Kung meron ka pang gustong sabihin, sige lang anak, makikinig ako. Parang si Kervin. Dapat pinabayaan ko na lang na ibuhos niya lahat ng saloobin niya. Hindi na sana ako nakatwiran pa. Baka sakaling nag-aayos pa kami. Ang sa akin lang kasi pa, may mga pamilya na kami. Ginagawa na namin lahat ng natutunan namin kay mama. Pero sa'yo, siguro nga natuto rin kami. Kasi ako pinili ko yung lalaking malayo sa inyo. Yung ako yung priority kahit na nagtatrabaho siya. At higit sa lahat, alam niya na hindi lang yung kapal ng pitaka ang mahalaga, kundi yung mismong pamilya. Yun ang wala sa inyo pa. Kapakanan niyo lang din naman yung iniisip ko noon. O, kala ko ba makikinig ka lang? Pasensya na, hindi na ako magsasalita. Alam nyo kasi, yung pagkakakitaan, nandyan lang yan eh. Salamat kasi hindi tayo nagipit. Pero nasanay lang talaga kami na wala ka. Nasanay na kami na hindi hinihingi yung opinion nyo. Nasanay lang kami na wala kang pakialam sa mga bagay-bagay. Hindi mo kasi alam kung paano maging ama. Para ka lang nagdo-donate sa charity, nagbibigay lang ng pera tapos yun na yun. Patawarin mo ako anak. Kung bibigyan niyo lang sana ako ng isa pang pagkakataon. Tama na. Tantanan nyo na kami. Kung ano man yung gusto mong mangyari pagkatapos mo kaming kausapin lahat, bahala ka na. Wala na akong pakialam. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Donato ang katahimikan ng isang bahay na walang boses ng mga anak. Lumipas ang mga Pasko at kaarawan na siya lang ang mag-isa sa mesa hanggang sa isang araw dumating ang pagkakataon. Nakipagkita sa kanya si Kervin. Akala niya ito na ang umpisa ng pagpapatawad. Ngunit sa halip, muli siyang tinuligsa. Tinanong siya ng anak, "Pa, hindi ka ba napagod na puro negosyo lang ang mahal mo? Hindi ka ba napagod na magpanggap na mabuting ama habang wala ka naman sa amin?" Hindi na siya nakasagot. Tama naman si Kervin. Wala siyang nagawa kundi umiyak. At sa gabing iyon, natanto niya. Maaaring mabigyan mo ang pamilya mo ng lahat ng material na bagay, pero kung hindi mo sila kayang bigyan ng oras, ang puso nila ay mananatiling gutom. Oh mga anak, ginulat niyo ako ah. Pa, isinama ko rin sina Cheryl at Kervin. Hindi nakasama si Jazz. May sakit yung anak niya. Walang problema. Mas kailangan si Jazz ng apo ko. Kumusta kayo? Ayos naman ako rito. Pa, medyo nagtataka lang ako. Bakit naman? Kasi lahat sila pinuntahan mo para makausap. Hindi ko rin naman nakausap si Jazz. Nabanggit nga niya, pero yung punto ko kasi, bakit hindi mo ako kinausap? Ako yung panganay mo, di ba? Ano ba talagang ipinunta niyo rito? Nandito ba kayo para sumbatan ako? At ipamukha ulit sa akin kung gaano ko kawalang kwentang ama? Pa, hindi. May papaalala lang sana kami sa'yo.
Mukhang nakalimutan mo na kasi. Pero sa bagay, nagkakaedad ka na rin naman kaya naiintindihan ka namin. Ano ba yun? Hindi kasi nag-iwan ng last will si Mama. Last will? Tama ang narinig nyo. Hindi gumawa ng last will si Mama. Kaya lahat ng ari-arian niya, sa'yo na punta. Abay, natural lang yun kasi ako yung asawa niya. Talino mo rin, no? Alam mo kasi na sa'yo mapupunta lahat. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, Regan. Dediretsahin ka na namin. Pero ako na lang muna yung magsasalita para sa kanila bilang panganay. Gusto namin na gumawa ka ng last will and testament. Para ano? Para alam nyo kung kani-kanino mapupunta mga ari-arian ko? Natural. Anak nyo kami, di ba? Bakit? Kanino ba dapat yun mapunta? Eh di sa amin, kanino pa ba? Anong sabi ng pinagsasabi mo? Patutal puro pera lang naman ang binibigay niyo sa amin nung nabubuhay pa si Mama eh. Ngayon na wala na si Mama, gusto naming makasiguro na sa amin mapupunta lahat ng pera at ari-arian ninyo. Anong ibig nyo sabihin? Teka, buhay pa ako ah! Hindi pa ako mamamatay pero makapagsalita kayo May parang... karapatan kami sa lahat ng ari-arian ninyo. Alam ko pero bakit nyo naisip na dapat gumawa na ako ngayon ng last will and testament? Tingin nyo ba, hindi ko kayo pamamanahan? Bakit pa? Sigurado ba na gagawin mo yun para sa amin? Maniniwala lang kami sa'yo kung nakagawa ka na. Hindi pa ako mamamatay! Hindi natin masasabi yan pa. Matanda ka na. Malay natin, baka bukas mamatay ka na. Tsaka kung nagawa mo kaming kalimutan ng ilang taon matapos mamatay ni Mama, hindi kami nakakasiguro na kami pa rin ang pamamanahan mo. Kailangan mong panagutan yung pagkukulang mo sa amin. Pero malamang nakalimutan mo na yun kasi... Kasi ano, Regan? Ha? Kasi ano? Kasi alam na namin. Alam na namin na may kinakasama ka. At alam na rin namin pa na balak mong legal na ampunin yung anak ng babae mo. Hindi siya basta babae ko lang. Asawa na ang turing ko sa kanya. Wow! Napakabuti mo naman pala sa kanya, pa. Sana ganyan ka rin kay Mama noon, ano? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Kukuha ka na lang ng makakasama sa buhay, yung may sabit pa. At nakakatawa na gusto mo pang mag-ampo ng hindi mo kadugo, samantalang may mga anak ka naman. Tama! May mga anak naman ako. Mga anak na masyadong matitigas ang puso at mas piniling talikuran ako. Isang araw, tumawag ang panganay na si Regan. Hindi para magbati, kundi para magpaalala ng mana. Gusto nilang gumawa siya ng last will and testament. Isang garantiya na mapupunta sa kanila ang lahat ng kanyang negosyo at pera. Para kay Donato, parang sinaksak siyang muli. Habang buhay pa siya, pinag-aagawan na siya ng sariling dugo. Ang sakit na dati emosyonal, ngayon ay naging ganap na sugat sa puso. Sabi niya, kung hindi ako naging mabuting ama, kayo ring hindi kayo naging mabuting anak. Sa galit ng mga anak, nagbanta sila ng demanda. At sa pagkakataong iyon, unang beses niyang sumigaw. Ako ang nagpagod. Ako ang naghirap. Ako ang magpapasya kung kanino ko ipapamana. At nang lumabas silang tatlo sa bahay, naiwan si Donato, nakatulala sa dilim. Bit-bit ang tanong na, paano nga ba nauuwi sa agawan ang isang pamilyang dati ay nagmamahalan? Mga anak, ilang beses ako humingi ng tawad sa inyo. Ilang beses ko sinubukang makipag-ayos, pero palagi niyo ako'y pinagtatabuyan. Kasi hindi namin nararamdaman yung sinseridad nyo. Bakit ba kayo ganyan sa akin? Napakatigas ng puso nyo. Kung itrato nyo ako, talo ko pang isang kriminal. Hindi ako yung pumatay sa mama nyo, pero sa ginagawa nyo, talo ko pa inahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Lumayo kayo sa akin at ginusto nyo nakalimutan na lang ako. Tapos ngayon, babalik kayo rito para ipamukha sa akin na may karapatan kayo sa pera ko. Totoo naman ah. May karapatan kami sa pera nyo. Lagi nyo dinadahilan yung paghahanap buhay nyo kapag wala kayo, di ba? Kaya utang na loob nyo sa amin na nagkaroon ka ng maraming oras para magnegosyo. Ang sasama ng ugali nyo. Pinalaki kayo ni Miana ng maayos, pero ngayon, ganyan yung ipapakita nyo sa akin? Pwes, mas lalo nyo lang pinatutunayan na hindi kayo karapat-dapat pamanahan. At sinong pamamanahan mo? Yung ampon mo at yung palamunin mo rito sa bahay? Bastos ka! Huwag na huwag mong iinsulto yung nagganyan sila Neri! Hindi sila tulad yun na pera lang yung habol sa akin! Bakit? Sa tandaan nyo na yan? Akala nyo talaga may magmamahal pa sa inyo ng totoo? Ha! Pa naman! Gumising ka! Mas bata pa kay Kervin yung kinakasama nyo! At pag nawala kayo, maghahanap kagad yun ng kapalit! Tama si Charin. Pa, mahal ka lang nila ngayon kasi may pera ka. Ha! Sige!
Ipagpalagay na natin na mahal nila ako dahil lang sa pera ko. Pero ganoon din naman kayo, hindi ba? Ang pagkakaiba nyo na lang, sila, kahit peke, nagmamalasakit sa akin. Samantalang kayo, wala na talagang pakialam. Parang patay na nga ako kung ituring ninyo. Kaya malinaw kung sino yung mas karapat dapat kong paboran. At talagang mas gusto nyo pang pamanahan yung sampid lang sa pamilyang to? Ano yun? Pinapamukha mo na mas mahal mo yung pamilya mo ngayon? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo. Pinaghirapan ko lahat ang meron ako. Kaya ako magdedesisyon kung paano at kung saan ko gagamitin ang pera ko. Umalis na kayo! Hindi kami aalis dito hanggat hindi kayo pumapayag sa gusto naming mangyari. Kung gusto mong ibigay sa kanila yung pera mo, sige, payag kami. Pero lahat ng negosyong naipundar mo dahil sa kawalan mo ng oras sa amin noon, sa amin dapat mapunta yon. Tama si Kuya. Hindi nila pwedeng kunin yung ipinundar nyo habang lumalaki kami na parang walang ama. Painggan nyo kung paano kayo magsalita. Sa ginagawa nyo ngayon, pare-pareho lang tayo na naging makasarili. Huwag mo kaming igagaya sa'yo. Naibigay ko na lahat ng para sa inyo. Kaya wala na kayong makukuha sa akin, ni isang kusing. Hindi kami papayag. Kukuha kami ng abogado. Kapag wala kayo talagang binigay sa amin pa, parang inamin nyo na rin na kasalanan nyo kung bakit namatay si Mama. O edi sige, kasalanan ko na. Kung makakatulog yun para makatulog kayo ng mahimbing sa gabi, inaako ko na yung pagkamatay ni Miana. Tanggap ko na rin na gusto nyo na ako kalimutan. Pero lilinawin ko lang sa inyo, hindi nyo makukuha yung gusto nyo. Sa ugali nyong yan, wala sa inyong magkakapatid ang dapat kong pamanahan. Wala kahit sino! Mga kabarangay, ang kwento ni Donato ay paalala sa ating lahat na ang kayamanan ay hindi sukatan ng pagmamahal. Ang oras, yakap at presensya ay mas mahalaga kaysa anumang salapi. Dahil sa dulo ng lahat, ang magpatawad ay hindi kahinaan, kundi pag-asa na muling mabuo ang pusong minsang naghiwalay. Ako po si Papa Dudut para sa Barangay Love Vibes, kung saan ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa ay muling nabubuhay. Oh, ba't di pa tayo maandar? Titingnan ko muna yung gulong, Tito. Flat yata. Ha? Ngayon pa talaga? Pudpud na kasi yung gulong nitong tricycle eh. Sa susunod na linggo ko pa sana balak palitan, kaso inabutan na ngayon. Paano ngayon yan? Papalitan ko na lang sandali. May dala ka bang ekstrang gulong? May naikarga naman ako sa likod, Tito. Mabuti naman. Bilisan mo na lang. Mag-aalas 11 na ng gabi. Teka, bababa muna ako nang mapalitan mo yung gulong ng maigi. Yung mga gamit mo pang ayos, nadala mo rin ba? Lagi lang naman nandito sa likod yon. Buti na lang talaga naisipan kong ikarga tong gulong kanina. Kung hindi, baka dito na tayo magpapalipas ng gabi. Hindi tayo pwedeng magpalipas ng gabi rito, Juni. Bakit naman, Tito? Basta. Nga pala, Tito. Ano ba talagang sakit nung matandang ginamot nyo kanina? Nung matandang babae? Siyempre, nag-imbento lang ako ng sakit. Pero mukhang maayos naman yung kalagayan ng matanda. Dala na lang siguro ng edad kaya nanghihina. Hindi na nga makatayo eh. Ikaw ba naman abuti ng mahigit 80 anyos? Hindi mo ba nakita kanina kung gaano katanda yung Ale? Hindi naman ako pumasok sa bahay nila, kaya hindi ko na nakita yung matanda. Kayo lang naman kailangan dun. Umamin ka nga. Napipilitan ka lang bang sumama sa akin? Paano tayo paniniwalaan ng mga ginagamot ko kung hindi mo ipinapakitang suportado mo ko sa ginagawa ko? Mali naman kasi naman loko tayo ng ibang tao, Tito. Totoong herbal naman yung pinababayaran ko sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung magagamot nun yung sakit na meron sila. Pero hindi ko nakasalanan yun. Sila tong may kailangan sa akin. Yun na nga, Tito eh. Kailangan nila kayo kasi wala silang pampaospital. Nagtiwala sila sa inyo. Pero naging katiwa-tiwala ba kayo? Hindi na mahalaga kung nagtiwala sila sa akin o hindi. Hindi ko naman sila gagamutin sa ikalawang pagkakataon. Kung wala akong nagawa para sa kanila sa unang beses na lumapit sila, malamang kukuha na ng panibagong manggagamot yung mga yun. Kaya bakit pa ako mag-aalala? Paano nga kung wala silang makuha? Sa tingin nyo ba, may maitutulong pa yung herbal na ginawa nyo? Nung tinikman ko nga yung laman ng binibenta nyo, oregano lang yung nalasahan ko. Bakit mo kasi tinikman? Sira ulo ka pala eh. Ay, bilisan mo na lang dyan ang makauwi na.
Juni, kaninong aso yung nasa may likuran mo? Malay ko po, di naman tayo taga rito. Tsaka, anong aso sinasabi nyo? Wala naman ako nakikita. Tumingin ka sa likuran mo. Anak ng, kanina pa ba yan dyan? Bugawin mo. Baka mamaya, hindi lang basta aso yan. Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Wala tayong maiingan ng tulong dito. Shoo! Alis! Umalis ka rito! Hoy! Ano ka ba? Hindi naman umaalis eh. Batuhin mo na. Tito, alam niyo namang may ginagawa pa ako rito eh. Kung kayo na lang kaya bumato. Naduduwag ka lang yata eh. Ay, pambihira naman oh. Bibilisan ko na lang dito para makaalis na tayo. Ano, Juni? Wala na bang ibibilis yan? Tapos na ako, Tito. Pwede na kayong sumakay. Oh, ayos lang ba kayo? Paano ako magiging maayos kung may umaalulong na aso malapit sa atin? Aso lang naman yan, Tito. Tara na, uwi na tayo. Inilabutan ako ron ah. Bakit, Tito? May nakita ba kayo kanina? Wala. Pero nakakatakot kapag sa harapan mo mismo umalulong yung aso. Hindi naman sa inyo nakaharap yung aso kanina habang umaalulong. Kahit na, hindi pa rin maganda yun. Lalo na't hindi naman natin alam kung saan nanggaling yung asong yun. Sandali, alam mo ba kung anong ibig kong sabihin? May naaamoy silang masamang espiritu. Hindi lang yun. May mamamatay rin. Maraming bata ang takot sa dilim. Pero si Junie, iba. Bata pa lang siya, nakikita na niya ang mga nilalang na hindi dapat makita. Mga kaluluwang ligaw, mga aninong naglalakad sa gabi, at habang ang iba ay natutulog ng mahimbing, si Junie ay gising na gising pinapawisan, nanginginig, dahil alam niyang hindi lang siya mag-isa. Lumaki siya sa Antique, sa piling ng kanyang ina at ng kanyang amain na si Tito Domeng. Matapos pumanaw ang kanyang ina, si Tito Domeng na ang tumayong magulang sa kanya, isang taong pinaniwalaan niyang mabuti at matulungin. Hanggang sa lumaki siyang natutong maniwala sa mga kababalaghan dahil sa sariling karanasang hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang kakaibang kakayahan niyang yun na dapat sana ay kaloob ng Diyos ay ginamit ng kanyang tito para sa panluloko. Dahil si Tito Domeng ay hindi manggagamot, siya ay isang peking albularyo na kumikita sa takot ng mga tao. Parang antok na antok ka. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Naalimpungatan kasi ko kagabi. Ang ingay ng mga aso ng kapitbahay, tahol ng tahol. Hindi naman siguro tayo sinundan nung asong nakita natin kagabi, no? Si Tito talaga, di makamove on dun sa aso. Huwag niyo na kasing isipin yun. Hindi naman tayo sinundan ng aso. Kung sumunod yun at humabol sa atin, dun kayo matakot. Baka aswang na yun. Oh, bakit tawang-tawa ka dyan? Parang di ka duwag ah. Saka alam mo namang mapamahiin akong tao. At ikaw, alam kong naniniwala ka rin sa multo. Kaya huwag ka nang magtapang-tapangan dyan. Mag-almusal na lang tayo, Tito. Tapos na ako, kanina pa. Kumain ka na dyan. Naglaga ako ng kamote at itlog para sa almusal. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi pwedeng paantok-antok ka sa pupuntahan natin mamaya. Tito, baka naman pwedeng mamasada na lang muna ako. Kayo na lang pumunta ron sa gagamutin nyo. Hindi naman ako kailangan dun eh. Kayang-kaya nyo na yun. Ano? Seryoso ka ba? Hindi pwede. Walang maghahatid sa akin papunta ron. Kung gusto nyo, ihahatid ko na lang kayo. Pero hindi na ako sasama sa inyo sa panggagamot. Bakit? Ayaw mo na ba akong tulungan? Hindi naman sa ganon, Tito. Hindi na kasi kaya na konsensya ko yung ginagawa nyo. Hindi naman talaga kayo nakakapanggamot eh. Yang bibig mo. Baka may makarinig sa'yo. Pwede namang manghilot na lang kayo. Bakit kailangan nyo pang magpanggap bilang manggagamot? Kasi doon ako madaling magkakapera. Maraming taga rito sa atin na naniniwala pa rin sa mga katulad ko. Naghahanap buhay sila, Tito. Bawat halagang binabayad nila sa inyo, pinaghihirapan nila yon. Kaya lumaban naman sana kayo ng patas. Anong lumaban ng patas pinagsasasabi mo dyan? Hindi ba ako lumalaban ng patas? Kung nagtatrabaho sila, nagtatrabaho rin ako. Pinaghihirapan ko rin yung ibinabayad nila sa akin. Alam mo, kaya di ka umaasenso kasi masyado kang madrama sa buhay. Ano sa tingin mo? Pang-drama sa radyo buhay mo? Umayos ka nga. Hindi mo na problema kung paano nila kinita yung pera nila. Ang mahalaga, binabayaran ka.
Ganun lang yun. Kung hindi mo titibayin yung sikmura mo, magugutom ka talaga. Maraming paraan para kumita nang hindi ka nanloloko ng mga tao, Tito. Ginusto niya lang talaga yung ganyang gawain, kaya nakasanayan niyo na. Tigilan mo na nga yan. Huwag mo na akong pangaralan. Mag-asikaso ka na. Sasama ka sa akin mamaya. Sabi ko ho, ihahatid ko na lang kayo mamaya. Susunduin ko na lang kayo kapag pauwi na. Tawagan niyo na lang ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kailangan nga kita ron. O sige, sasama ako. Pero magkalinawan po sana tayo. Yun na yung huling beses na sasama ako sa inyo. Kasi sa susunod na pilitin nyo pa akong sumama, mapipilitan na akong sabihin sa mga ginagamot nyo na peke kayong manggagamot. Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi mo gagawin yan sa akin. Pwede naman akong tumanaw ng utang na loob sa ibang paraan. Pero hindi sa gusto nyo, Tito. Kapakanan nyo lang din naman ang iniisip ko eh. Paano kung malaman ng mga nagpapagamot sa inyo na hindi naman talaga nakakatulong yung ginagawa nyo? Paano kung karmahin kayo sa panloloko nyo sa kanila? At yung pinakamalalang pwedeng mangyari, paano kung may mamatay ng dahil sa inyo? At bakit naman may mamamatay ng dahil sa akin? Maiintindihan nyo rin yung sinasabi ko pagdating ng araw, Tito. Pero sana, hindi na tayo umabot sa puntong yon. Minsan, kabarangay, may mga taong ginagamit ang pananampalataya ng iba para kumita. Si Tito Domeng ay isa roon. Sa bawat bahay na pinupuntahan nila, nag-aalok siya ng dasal, ng orasyon, at ng mga halamang gamot oregano, tubig, at asin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ay panlilinlang ginamit niya ang kakayahan ni Junie bilang kasangkapan. Pinapaniwala ang mga tao na may nakikita itong mga espiritu para lang mas tumalab ang kanyang panloloko. Hanggang isang araw, may lumapit na kaibigan ni Junie, si Chito. May sakit ang kanyang ina. At sa kawalan ng pera, lumapit sila kay Tito Domeng para humingi ng tulong. Ngunit sa halip na gamot, panloloko ang natanggap nila. Binigyan lamang ng halamang tuyo at dasal habang patuloy na sinasabing, "Gagaling ka na." Ngunit ilang araw lang ang lumipas, pumanaw ang ina ni Chito. At doon nagsimula ang galit, ang sumpa, at ang simula ng pagbagsak ni Tito Domeng. Ay, salamat. Nakauwi rin. Nasaan yung tatay-tatayan mo, manloloko? Sabihin mo, gusto ko siyang makausap. Ha? Teka, bakit? Huwag ka na magmaang-maangan. Sigurado ako na alam mo yung kalokohan na ginagawa ng tatay-tatayan mo. Hindi sa totoong manggagamot, di ba? Peke siya. Pati kami niloko niya. Teka lang, Tol, huminahon ka muna. Pag-usapan natin to ng maayos. Pag-usapan ng maayos? Namatay yung nanay ko. Nagawan ko pa sana ng paraan na mailigtas siya kung hindi lang sana kami niloko ni Mang Domeng. Tol, sinabihan naman kita, di ba? Sinabi ko na sa'yo na sa doktor mo na lang dalhin nanay mo. Ano gusto mong palabasin? Nakasalanan ko kaya namatay nanay ko? Ako ba yung nanloko dito? Palabasin mo na si Mang Domeng. Siya gusto ko makausap, hindi ikaw. Kauuwi ko lang. Hindi ko alam kung nandyan na siya sa loob. Ano nangyayari dito? Buti naman nagpakita ka. Napakasinungaling mong matanda ka. Sabi mo gagaling ang nanay ko. Tingnan mo kung nasa siya ngayon. Nasa morgue. Teka sandali, bakit naman ako yung sinisisi mo? Ginawa ko lang naman kung anong makakaya ko. Pero hindi ko hawak kung anong magiging kapalaran ng nanay mo, iho. Kung di nyo sana sinabi na gagaling na si nanay, nakagawa pa sana kami ng paraan. Sana sinabi nyo na lang yung totoong kalagayan niya. Hindi yung pinaikot nyo pa kami. Iho, hindi ako doktor na nakakagamit ng mga aparato para matukoy yung sakit ng nanay mo. Nakakapanggamot lang ako base sa kakayahan ko. Kaya hindi mo ako dapat sisihin sa nangyari sa kanya. Masama na yung lagay niya bago mo pa siya inilapit sa akin. Kung talagang malala na yung sakit niya, kahit ilang orasyon pat pangontra ibigay ko sa kanya, wala na ring silbi yun. Kasi wala kayong silbi! Peki kayong manggagamot! Nanluloko lang kayo ng mga tao para magkapera! Iyo, ikinalulungkot ko yung nangyari sa nanay mo. Pero sana, wag mo namang isisi sa akin yung pagkamatay niya.
Mananagot ka sa nangyari kay nanay! Tol, Huwag mo na subukan ipagtanggol to Wala matanda! akong kasalanan sa pagkamatay ng nanay mo, Chito. Tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang yung buhay niya. Tsaka sa tingin mo, kung nadala mo siya sa ospital nung araw na pinagamot mo siya sa akin, makakaligtas pa siya? Kakailanganin mo muna ng malaking halaga bago siya asikasuhin sa ospital. Nagkamalas-malas lang kasi sa akin pa napatapat. Ako patuloy yung nasisi. Napakawalang puso nyo talaga! Hanggang ngayon ayaw nyo pa rin aminin na nagkamali kayo? Umuwi ka na't asikasuhin mo na lang yung burol ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Magbibigay naman ako ng abuloy. Tito naman, tumigil na kayo. Hindi ko kailangan ng abuloy mula sa inyo! Itabi nyo na lang yon! Kasi baka isang araw, isa naman sa inyo ang mangailangan ng abuloy! Abat, pinagbabantaan mo ba kami? Hindi ko na kailangan gawin yon! Karma na bahala sa inyo! Huwag kayong mag-alala! Magbibigay ako ng pang-abuloy kung sakali! Aalis na ako! Pero tandaan nyo yung mga sinabi ko! Hindi ko gusto tabas ng dila ng kaibigan mong yun, Juni. Masyadong mayabang. Kung pagbantaan ako, ganun-ganun na lang. Hindi nyo na sana pinatulan. Natural lang na mataas pa yung emosyon ng tao. Isa pa, hindi man kayo yung direktang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay niya, may kasalanan pa rin kayo kasi niloko nyo sila. Ay, ganun ba talaga kahirap humingi ng tawad para sa inyo? Imbis na sa sitwasyong to, kayo yung magpakumbaba. Lalo nyo pang pinalala. Nang mamatay ang ina ni Chito, dumating siya sa bahay ni na Juni. Galit, umiiyak, puno ng hinanakit. Niloko mo kami! Sigaw niya kay Tito Domeng. At sa halip na humingi ng tawad, ang matanda ay nagtaas pa ng boses at nagsabing, hindi ko hawak ang kapalaran ng tao. Ginawa ko lang ang makakaya ko. Ngunit paano mo nga ba masasabi yun? Kabarangay, kung alam mong kasinungalingan ang binenta mo sa taong nagmamakaawa, sa kabila ng lahat, pinili ni Juni ang manahimik kahit nasasaktan siya sa mga salitang naririnig. At nang marinig niyang sinabi ni Tito Domeng, kung gusto mo, bibigyan kita ng abuloy. Doon na siya napatigil. Abuloy, salitang tumatak sa isip ni Juni dahil mula noon, tuwing maririnig niya ang mga aso na umaalulong sa gabi, tila may boses na bumubulong sa kanya. Darating din ang karma. Tol, pasensya ka na. Dumiretso na ako rito sa bakuran nyo. Di ba sabi ko sa'yo ayoko makita pagmumukha mo dito? Ano yan? Naguhugas kamay ka ngayon? Tol, hindi. Gusto ko lang talaga makiramay. May pinagsamahan naman tayo eh. Kung ano man yung nagawa ni Tito, hindi naman ako kasama ron. Pinigilan ko rin naman siya eh. Ikaw rin, pinigilan kita. Ano ngayon gusto mong gawin ko? Pasalamatan ka? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang makiramay, yun lang. Ay, ano pang magagawa ko? Nandito ka na. Baka gusto mo magkape. May mainit na tubig pa ron sa kusina. Hindi na. Hindi na ako magkakape. Gusto ko lang talagang sabihin na pasensya ka na talaga. Hanap ka na lang na mauupuan mo. Konti pa lang naman yung tao dito sa lamay. Sige, pero baka kailangan mo rin ng tulong. Kahit tagabigay lang ng kape o biskwit, pwede ako. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mag-uuwi. Huwag na. Huwag ka na mag-abala. Kaya ko na to. O sige, ikaw bahala. Magkalinawan lang tayo ah. Hindi porkit hinahayaan kita rito, pwede na rin pumunta rito yung tatay-tatayan mo. Magkakagulo talaga kami pag nakita ko siya rito. Mukhang hindi naman talaga siya pupunta kung sakali. Tol, pwede ko bang silipin si tita? Pwede naman. Sige, sumilip ka. Grabe, nakakagulat talaga itong nangyari kay tita. Ang lakas-lakas pa niya nung nakaraan. Binibiro pa nga niya ako tuwing nakikita niya akong dumaraan eh. Hindi kasi nagsasabi si nanay na may nararamdaman na pala siya. Sana may nagawa man lang ako para sa kanya. Ayaw lang siguro ni tita na maging pabigat sa'yo, kaya hindi niya sinabi. Ano nga palang sakit niya? Pancreatic cancer. Nakita ko yung itinago ni nanay na papel sa mga gamit niya. Nagpa-check up na pala siya noon pero hindi niya sinasabi sa akin. Pero di ba inaaya mo siyang magpa-check up nitong mga nakaraang buwan nung sinabi mo na may napapansin ka sa kanya? Inaaya ko siya pero ayaw niyang sumama. Hindi niya raw gusto yung amoy ng ospital eh. Ang sabi niya pag nasa loob siya ng ospital para siyang unti-unting pinapatay.
Ay, kaya naman pala niya nasabi yun kasi nanggaling na siya ron. Naalala ko yung araw na yun. Maghapon siyang nawala. Tapos ang sabi niya lang, naghahanap siya ng pwedeng pasukan bilang kasambahay. Talagang ayaw niya na nag-aalala ka. Kaya kahit nahihirapan na, hindi pa rin nagsasabi. Tama ka. Ayaw niyang mamroblema pa ako sa gastusin. Hindi ko rin kasi alam kung saan ko kukunin yung pera kung sakali. Pero sakit-sakit sa parte ko. Nawala man lang ako nagawa para dugtungan yung buhay ng nanay ko. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko rin kung bakit namatay si nanay. Huwag mo nang sisihin